Hanggang ngayon, sensitibong topic pa rin ang kamatayan sa kulturang Pilipino. Pero hindi natin may tatanggi na masyado tayong emosyonal, masyadong madrama, lahat nagiging soap opera. Nung binita yung 3 Pinoy sa China, parang tinakuluban ng itim na balabal ang buong bayan. Kaya naman minsan nabubulag tayo ng ating mga luha. Hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Kasi nga, gano'n na lang tayo kapraning pag may namamatay. Bahagi ito ng kultura natin. Naging senti tayo. Huwag daw tawaging drug mules dahil kahit papano, mga Pilipino pa rin sila. Mga kababayan natin, mga tao. Pero, ganito lang naman tayo, di ba? Seryoso sa una, pero pagkatapos, ano na? Huwag daw tawaging OFWs ang 3 pinatay dahil wala naman daw record ng employment. Huwag daw tayo mag-iiyak dahil alam naman ng karamihan sa kanila ang kanilang pinapasok. At hindi naman daw ganun kahirap yung 3 binitay dahil maayos-ayos naman daw ang itsura ng kanilang mga pamamahay. May kasabihan nga sa Latin, Duralex, sed lex. Malupit ang batas, pero yun ang batas. Komunista nga ang China, pero hindi pa rin nawawala sa kanila ang Confucian values. Sino si Confucius? Siya ay Chinese philosopher na nabuhay noong 551 hanggang 479 BC. Sabi niya, ang kabutihan ng lipunan kesa sa karapatan ng individual. At syempre, biglang nagkaroon ng mga panibagong usap-usapan tungkol sa pagpapalakas ng mga batas na tutulong sa mga OFW. Ang galing kasi ng binoto mong gobyerno. 11 million OFWs. 79 yung nasa death row pa sa China. At marami pa pala ang nakapila sa ibang bansa. Meron sa Bangkok, meron sa Malaysia, at syempre, ang mga kaso, drug trafficking. Na naman, syempre, awa ang nangingibabaw ng sentimiento sa lipunan nung nakarang linggo. Kawawa naman daw ang mga Pinoy na drug mules. Desperado daw, kaya kapit sa patalim. Pero marami namang desperado sa mundo ang hindi kinakailangang magkarga ng droga, di ba? Pero importante rin ang pagiging matalino. Basahin ang mga batas ng bansang papasukin mo. Pag inabutan ng maleta ng hindi ka kilala, mag-isip muna at inspeksyonin. Mas importante, alam mo yung nangyayari. Hindi kagaya ng iba dyan. Ma'am, nakalagay kasi in the memory of the 3. Tapos, God bless their souls. Parang, ano na siya, ma'am? From Bomboracho. Yeah. Vice President Binay already confirmed the execution. We have a statement for this. Allow me to release it later. Yan kasi ang mahirap. Parang lahat, palabas lang sa TV ang trato natin. Pagkatapos ng isa, isa naman. Makakalimutan na natin ang lindol, ang tsunami, ang banta ng nuklear na hilakbot. Basta tayo, mukhang ang bilis nating makalimot pag may bagong sigalot.